So if you have a question about spiritual awakening, raising your frequency, so yon, we can answer that question right now. Ara joined. Thank you for tuning in. Natin makita yung time check natin. Wow, I'm so happy. Mahaba na yung oras natin ngayon. Dati kasi pag 4:30, lumulubog na tong araw. Pero ngayon, ayan, mas mahaba na siya. Tsaka na-extend na yung araw natin. Dati kasi mas mahaba yung gabi. Pag winter kasi mas mahaba yung night time kaysa sa daytime. So yan, this channel is all about spiritual awakening. Kaya I think marami pa rin hindi nakaka-relate kasi nga bago na yung mga information natin ngayon. Yung mga information is, alam mo yun, yung hindi tinuro sa atin sa school. Hindi tinuro sa atin sa school. So mga bago na yung new information natin ngayon dahil sa New Age of Aquarius, which is Age of Information. So ito na yun. Age of Aquarius, Age of Information, Higher Knowledge and Wisdom. So minsan marami talagang hindi nakaka-relate kasi nga depende yan sa level ng DNA strands natin. But this time, kung sino yung if you have a higher energy capacity, so they are the most valuable humans in the planet. So depende sa level ng energy mo yung iyong value at saka yung iyong self-worth. Kumbaga, meron kang, the more na nagpo-focus ka sa energy mo, sa pag-raise ng frequency mo, so the more na meron kang pakinabang dito sa Earth, sa New Earth. Kaya nga di ba, pag lack of energy ka, tapos yung energy mo is hindi makasabay doon sa mataas na energy ship. So diyan tayo nagkakaroon ng harvesting season or tatawag na purification. So kaya sa during purification, like sa pandemic, 'di ba? Maraming nawa-wipe out diyan kasi part 'yan ng purification. So 'yan yung isang secret diyan na hidden truth diyan about sa pandemic. That is why this time we are provided with the information and instruction sets para makasabay tayo dito sa new wave of energy, new frequency. Kasi kapag during harvesting season or what you call culling, so dyan nagpapalaganap nga sila ng mga sakit. And then yung mga naiwan sa red zone, yun yung mga contestant, yun yung mga line up. Doon sila mostly nag-harvest doon sa mga low energy. Kumbaga, ito kasi yung planet, di ba? Ang creation, pag sabi mo kasing creation, part tayo ng death and rebirth. So, parang yung mga plants din, di ba ganyan? Mga plants. Kapag merong season na talagang nagkakaroon din sila ng death, di ba? Kumbaga death and rebirth. Kumbaga nare-recycle lang din. So, ganun din yung energy natin. Yung soul natin, nare-recycle lang din yan. Kaya, during this time na during purification state, tsaka transformation, so, the weakest link is always removed. Naalis yan, na-wipe out yan kapag during purification. So, part yan ng creation, death and rebirth. Which is, mahirap yun maunawaan. So, nakikreate ng fear kapag hindi natin nauunawaan yung creation na part yun ng alchemy state at transformation ng planet natin. Kaya, this time, kailangan mo talaga mag-focus sa pag-raise ng frequency mo at saka ng energy mo para makita mo yung value mo. At the same time, may pakinabang ka dito sa planet. Parang ano rin, kasi itong universe, business din to eh. Diba, pag sa business, kapag wala ka rin pakinabang, so, pera ka. So, ganun din yun. Ganun din yung
yung rule ng Matrix game, ng Matrix dito. Kasi nga ano tayo kumbaga nandito tayo, and then itong mga external gods na which is na wino-worship natin sa religion, na mga deities, deities, or whatever you call it. Ito yung mga external gods like Yahweh, yung mga tatawag lang ala or ano. So yan yung mga wino-worship natin sa religion na mga kumbaga part na sila ng mga demiurge na nag-ano sila in-extract nila yung energy natin. Kasi nga itong place natin, this is an energy game. Mga products tayo dito, we are the products. Kaya nga 'di ba? Konting sa physical realm, konting kembot mo pera. Pero sa unseen realms or sa spirit realm, konting kembot mo energy. Yung energy mo yan, yung divine spark mo, yung light spark, divine light. Yan yon na as spirit, you are a divine light, you are a divine spark. So, lahat yung mga energy kung saan ka nagbibigay ng attention about when it comes to your thoughts and your sometimes binibigyan natin yung attention natin sa mga negative thoughts or negative emotions. So, yun. Sa unseen doon, yung energy mo is nahihigop or kinakain or sinasiphon. Kasi let's say, nag-focus ka sa anger. Kumbaga, meron kang galit, meron kang anger or very negative yung emotion mo. So, yung mga negative emotion na yun, pakain yun sa mga negative energies or sa mga demons. So, yun yung, kumbaga, lalo silang lumalakas kasi nga pinifeeding mo sila, pinufuel mo sila. And at the same time, yung mga energy na hinihigop sa atin, kung magagatasan nga tayo dito ng energy, diba, na mga in-extract sa atin. So, yun yung ginagawa nila na backup energy sa Matrix para makapag-operate sila. So, yun yung buhay natin dito sa Earth plane. Kaya nga yung awareness mo sa energy, so yun yung very important ngayon sa atin. Kaya 'di ba nag-raise tayo ngayon ng awareness, kasi kung maiwan ka sa 3D na which is old earth, so diyan maraming mga crazy things na mga nangyayari. Kasi sa 3D, sa old earth, wala nang nag-energize diyan, which is dati yung mga nag-energize diyan is yung mga tinatawag na source player or source energies, na sila yung mga signature energy or tinatawag na branded energy na meron silang higher strands ng DNA, and then sila yung nag-empower ng Matrix, kaya nakakapag-operate ang Matrix. Kaya ngayon 'di ba, yung mga AI ano sila, they are working hard para gumawa ng mga cyborgs, ng mga artificial intelligence na robots. 'Di ba, yung robots na gagawa na ng baby, na clone baby. Imagine nagagawa yung robot na yung magbubuntis para sa iyo, 'di ba? Eh ano na yun, clone baby na yon. So yon, kasi nga kapag ito kasing mga source energy na nandito sa isang play, so malapit na mag-exit, kasi kaya nga kayo nagkakaroon ng revelation. Kumbaga pag ang game, kapag alam mo na yung laro, kapag nabulgar na yung laro, syempre malapit na yon, malapit ng parang kumbaga final end game na yon. So ngayon, lahat ng mga source energies na source energy signature na which is talagang na nag-empower nitong Matrix, so pa-exit na. Kaya yung mga AI ngayon very alarming sa kanila, kasi nga pag wala ng mga nag-empower sa Matrix game, so wala na silang mapagkukunan ng energy, wala na silang magagatasan. So yun, kaya very working hard sila sa paggawa ng mga AI. So gumagawa sila ng sarili nilang timeline. So yun. And then meron din question sa akin about sa mga, yun nga yung post ko kanina sa TikTok about sa mga mediums, sa mga nagtatarot, mga nagre-reading, mga psychic na part din sila ng Matrix Entertainment. Kumbaga yung karamihan sa mga gabay nila is mga Matrix entities or mga fallen angels or mga demons. So yun yung hidden truth dyan sa mga nagka-card na yan. Kasi nga ang astrology part din ng Matrix system. Parang, di ba, dito sa Earth plane, meron tayong entertainment, meron mga show, meron mga entertainment na umaagaw ng attention mo. At the same time, sa astral realm, meron din yang mga entertainment. Parang nag-upgrade lang yung entertainment. Kung merong entertainment sa Earth plane, yung mga artista na hinangaan mo, na which is mga energy vampires din, na once na binibigay mong attention mo, hindi mo alam na sasaypon din yung energy mo.
So entertainment yon, dito yon sa 3D level ng consciousness. Then when it comes to 4D, so kasama na dyan sa game na yan, sa entertainment na yan, yung mga fallen angels, mga demons, kasama yon. Kaya yung mga nagbibigay ng mga information tsaka message doon sa mga mediums para doon sa mga tao nagpaparid. So, kaya nila yung nababasa kasi kumukuha din sila ng information doon sa computer data program ng mga demo-urge sa office nila. Kumbaga kumbaga it is a higher intelligence din na part ng mga demo-urge. So yung mga demo-urge, meron silang computer database program yan na programming na doon sila kumukuha ng mga information from Akashic Records, ganyan. Tapos yung mga let's say meron kang family na tegi, tapos kunyari nakausap mo siya, pero mga ano na yun, mga program na yun ng Matrix para mablind. Kasi tinitrick yung subconscious mind mo is pwede silang matrick. Pero once na kung talagang tunay na galing yun sa source, sa infinite source, at talagang sa true source energy, hindi nila makukuha yung information na yun, kasi yung information na yun is direct yan na downloaded sa iyo. Kaya yung mga information na galing doon sa mga readings na ibang tao, ibig sabihin galing yon sa mga matrix entities. Tapos sasabihin naman ng iba na nagkatotoo naman yung reading niya, kasi nga kung ano yung laman ng brain mo, yun yung inaano nila, binabasa nila. Kaya sabihin mo na nagsinkro or may katotohanan sa iyo, kasi nga once na naniwala ka din, so mamamanifest din yon. Kasi nga yung mind mo, very powerful din yan, na once na kung ano yung program mo at naniwala ka, so nakakatotoo din yon. Ganon siya mag-work. Kasi nga, lahat tayo dito nag-work tayo as electric signals. It is all about frequency, signals, electricity, energy, stimulation. It is a currency. Lahat ng mga planets, yes, nakaka-affect sila, pero makaka-affect lang sila kung babaybalik ka sa lower frequency, na which is nasa lower plane ka. Pero kapag naka-upgrade ka na sa 9 dimension, 10 dimension, 11 dimension, so once na na-open mo yung soul cage mo, hindi na makaka-affect sa'yo yung astrology kapag nasa higher frequency ka. So yun, kasi lahat ng mga programming dito is kumbaga hologram lang din yan, at saka mga programs din na gawa-gawa ng mga demo-urge or yung mga tatawag natin mga external gods na wino-worship natin. So for the meantime, malolobat na tayo, so tatapusin na natin dito yung ating if you have a question, dito pala si Gaia Rosa, si Princess. Aloha. So thank you for watching and thank you for tuning in. Ay, teka, shoutout muna natin pala yung mga Earth Angel. Pahabol tayo. Shoutout sa lahat ng mga Earth Angel, ng Infinite Divine School of Mystery and Magic. And also kay Daddy Love, sa aking Twin Flames. I love you so much, baby. And ayan, thanks, ma'am. Thank you for tuning in, Princessa. Aloha.